Maligayang pagdating, mga kababayan, mga lolo't lola, mga tito't tita, mga kapatid na lalakit babae, sa ating channel. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang biyenan na nagpakasal sa isang binatang 23 taong gulang. Sa loob ng isang linggo, sila ay nanatili sa loob ng kanilang silid at hindi lumabas. Isinaksak ko ang pinto at natulala sa nakita ko. Hapon sa Maynila, katapusan ng tag-ulan, hangin na malamig na humihip sa mga punong akasya sa kanto ng Sampaloc, mga dahon na dikit-dikit pa sa basang kalsada pagkatapos ng malakas na ulan. Malayo ang tunog ng nagbebentang taho, halo-halong amoy ng mainit na sinigang mula sa kalapit na kusina. Ngunit sa loob ng aming bahay, malamig ang hangin dahil sa ibang bagay, patakaran, mga batas, alituntunin. Ako si Maria Santos. 5 taon na akong may bahay sa pamilya ng aking asawa. Nakatira kami sa isang bahay na may 3 palapag, nakatayo ng tuwid tulad ng autoridad ng aking biyenan, Signang, Corazon Villanueva. Ang asawa ko ay si Edgar. Mabait at nagmamahal sa akin, ngunit sa tuwing magsasalita ang kanyang ina, siya ay kusang loob na lumiit at nag-uusog. Ang aking anak na lalaki ay si Uno, 4 na taong gulang, at ang aking anak na babae ay si Bea, 2 taong gulang. Ang 2 maliliit na iyon ang dahilan kung bakit ako naniwala sa kasabihang ang hindi marunong magtiis ay hindi marunong mamuhay. Hanggang sa napagtanto ko na ang pagtitimpi ng walang hangganan ay nagiging pahintulot para tratuhing basura ang iyong dignidad. Sa bahay na ito, ang bawat detalye ay binibigyang pansin hanggang sa maling paglalagay ng kutsara ay napapansin. Ang mga plato, pagkatapos hugasan, ay dapat na ilagay ng nakaharap sa itaas. Ang mga tsinelas sa loob ng bahay ay dapat na nakaharap sa pintuan para makapasok ang kapalaran. Kapag nagkamali ako, hindi naman nagmumura Signing. Corazon, nagtitig lang siya at magsasabi ng isang pangungusap na sapat na para mapahiya ka. Ang maayos na manugang ay nagpapanatiling maayos ang tahanan. Parang turo iyon ngunit sa katotohanan ay parang pagtatakip ng bibig mo. Ang mga tao sa labas na makakakita kay Gning Corazon ay lagi silang nagpupuri. Tama, siya ay maayos na nagsasalita sa paraang parang kutsilyo na naliligo sa liwanag, hindi bastos, hindi nagsisigaw, ngunit bawat salita ay may tinik. Minsan niya akong pinintasan sa harap ng mga kamag-anak dahil sa napuno kong tasa ng tsa ng kaunti. Siya ay ngumiti ng matamis. Ang hindi sanay ay natututo, ang hindi natututo ay nagtitiis. Buong hapagkainan ay tahimik. Nilunok ko ang hiya at galit na magkasama. At si Edgar, hindi siya masamang tao. Alam niyang akayain si Bea hanggang makatulog. Alam niyang bilhin ang tamang gatas na gusto ni Uno, ngunit sa tuwing hihilingin ko sa kanya na kausapin ang kanyang ina para sa akin, buntong hininga lang siya. Maintindihan mo na, makulit ang nanay ko dati pa. Isang gabi ay biglang lumabas sa bibig ko, ikaw ba ang asawa ko o estudyante ng nanay mo? Ngumiti siya ng mahina at sinabi ang karaniwang linya, pinalaki niya ako. Ang salitang paggalang ay maganda pakinggan, ngunit kapag maling lugar ang paglalagay, nagiging dahilan na lang ito. At saka dumating ang Biyernes ng hapon na iyon na nagbago ng lahat. Umuwi ako mula sa palengke, kamay na hawak ang isda at kangkong at bawang. Lumamig ang panahon at nagplanong magluto ng sinigang para masarap kainin. Naglalaro si Uno sa bakuran. Si Bea ay nakangawit sa aking paa at nag-aabang na buhatin. Habang abalang naghuhugas ng isda, bumabasig ng Corazon. Baro na kulay ube, pula ang labi ng mas madilim kaysa dati. Umupo siya sa mesa, dahan-dahang nagpatong ng tinidor sa gilid ng plato tulad ng senyal na magsisimula na. Dahan-dahan siyang nagsalita. Mayroon akong gustong sabihin. Ibinaba ni Edgar ang tinidor. Ano po iyon, nanay? Inangat niya ang kanyang tasa ng tsaa at hinipan ito ng dahan-dahan at may kayabangan. Mag-aasawa ako. Natulala ako. Tumingala si Uno. Napakasimpleng tanong. Sino naman po ang ikakasal ng lola? Palakpak naman si Bea dahil akala niya masayang balita.
Biglang nagsalita si Edgar. Nanay, ano po ang sinabi ninyo? Tumingin ng diretsyo, signang, Corazon. Ang pangalan niya ay Bernard. 23 taong gulang. 23. Umugong ang aking tainga ng isang saglit. Hindi ako naghuhusgat ng damdamin ng sinuman, ngunit ang pagkakaiba ng edad ay nagpalamiig sa aking likod. Namutla si Edgar habang humihina na tanong. Naisip po ninyo ng mabuti. Inilapag ni Ginang. Corazon ang kanyang tasa ng makas. Ginugol ko ang buong buhay ko para sa mga anak ko. Ngayon, mabubuhay na ako para sa sarili ko. Sinumang makialam ay kanyang problema. Hindi mataas ang boses niya, ngunit mabigat tulad ng bato ang mga salita. Naalala ko ang kasabihang, ang pag-iingat ay isang kabutihan ngunit ang labis na pagtitiis ay nagiging kasinungalingan. Nagsisikap akong manatiling magalang. Po, kung masaya kayo nanay, kami ni Edgar ay masasaya para sa inyo. Nakurba ang labi ni Ning. Corazon, nagpapakita kang mabuting anak ng asawa ka. Ang maging mabuting anak ng asawa ay nangangahulugang magtahimik. Lumingon si Edgar sa akin, mata na humihingi ng tulong. Huwag mong papahiyain ang nanay, agad na tinupad ni Gnang. Corazon ang utos tulad ng mabilis na pagpirma ng papeles, susunod na linggo ang kasalan. Maikli lang, ngunit dapat maayos. Ang manugang ay tutulong sa akin. Hindi natin papayagan na mapintasan ng mga tao ang pamilyang ito. Nabilog ang aking lalamunan. Susunod na linggo nanay, ganoon kabilis. Tumingin siya ng diretsyo, boses na malamig. Ang bilis o bagal ay responsibilidad ko, alalahanin mo ang iyong lugar. Ang salitang lugar ay bumagsak sa hapagkainan na tunog parang tuyong kahoy. Nagmadali si Edgar na mag-alok. Po, aayusin namin iyon. Tumayo si Gnang. Corazon, oo, kumain na, aakyat na ako sa kwarto. Lumiko siya at umalis. Ang tunog ng kanyang tsinela sa hagdan ay pare-pareho. Tumingin ako sa kanya habang umaalis at nakita ko sa kanyang kamay ay isang balumbon ng mga papeles na nakabalot ng kayumanggi. Tumaas siya ng diretsyo sa ikatlong palapag kung saan lagi niyang iniingatan ang mga dokumento, mga titulo ng lupa at ang buong kapangyarihan ng desisyon sa pamilyang ito. Nanatiling nakatayo si Edgar tulad ng isang lalaking nawalan ng hangin. Naghintay ako para marinig siyang magsalita ng isang bagay, kahit man lang humingi ng podge ko sapin ang kanyang ina, ngunit buntong hininga lang. Subukan mong maunawaan, mapangaralin ang nanay ko. Sumagot ako ng mahina, kaya nga wala nang ibang marinig. Oo, sanay na ako. Sanay na, ngunit sa loob ko, isang bagay ay tumataga ng dahan-dahan. Sa mga araw pagkatapos ng pahayag na iyon, ang tatlong palapag na bahay ay biglang naging tulad ng pugad ng pukyutan na tinamaan ng malakas. Patuloy na nagtatawagan ng mga telepono. Ang aking biyenan ay paparating at papaalis tulad ng isang taong gumagawa ng plano. Ako ay nagtatrabaho sa bahay habang sinisigurado na si Uno ay hindi nagpipinta sa dingding habang inaalagaan si Bea na nagiging makulit dahil sa pagbabago ng panahon. Ibinigay ni Edgar sa akin ang isang mahabang listahan mag-utos ng pagkain mula sa catering, mag-arkila ng lugar, tatawag sa mga kamag-anak. Sinabi niya ito tulad ng utos ng trabaho. Tumingin ako sa kanya at nagtanong ng mahina. Hindi ba kakaiba ang lahat ng ito, Edgar? Kumunot ang noo ni Edgar. Huwag kang magsalita ng ganyan. Desisyon na ng nanay, gawin nating maayos. Sumenyas ang aking tuyong tawa. Maayos para kanino? Para sa iba o para sa takot na mapintasan? Si Edgar ay napatigil nang marinig ang salitang mapintasan tulad ng napadpad sa masiselang lugar. Mayroon kaming pangalan, alam mo na. Nang araw ng kasal, maulap ang Maynila, hangin na umiihip ng malamig sa daan. Sinasabi ng mga tao na kapag dumating ang hanging amihan ay madali ring dumating ang mga problema. Hindi ako masyadong naniniwala noon. Hanggang lumabas ako sa bakuran at nakita ang isang hanay ng mga kotse, malakas na musika mula sa loudspeaker, mga kamag-anak na maingay na nagtatawanan at nag-uusap, puno ng mga mesa at upuan ang unang palapag,
amoy ng tinolang manok at nilutong pansit at pritong lumpia na kumakalat sa buong bahay. Masaya ang hitsura, ngunit pakiramdam ko ay nasa isang investigasyon ako. Lumabas si Jeng, Corazon na nakasuot ng baro na kulay teal, buhok na malinis at nakaayos, mas malakas ang ganda kaysa karaniwan. Saan man pumunta siya, nagbubukas ang daan ang mga tao para makalipas. Hinatak ako ni Tita Carmen mula sa panig ng pamilya ng aking asawa at nagsalita ng malakas, ngunit para bang nagbubulong. Maria, tunay na walang kapantay ang iyong biyenan, nagpakasal sa isang binatang ganoon kabata. Sumagot ako sa paraang nararapat sa isang manugang. Basta masaya siya, okay lang tita. Ngumiti ng masaya si Tita Carmen. Oo, ibibigay mo ba kung anong desisyon ng iyong biyenan? At saka agad niyang idinagdag sa kasong ito, siguro ang buong pamilya ang sumunod sa desisyon ng ina. Papaalis na sana ako nang makita kong pumasok si Bernard. Mas maganda siya sa totoo kaysa sa larawan. Matangkad, maliwanag ang balat, maayos ang buhok, suot ang puting kemeha na nakatakt. Dala niya ang isang basket ng prutas mula sa kanilang probinsya, ngumingiti ng husto. Yumukod siya sa harap ni Gineng. Corazon, bago lingon sa paligid at tumigil. Si Ate Maria, hindi ba? Ngumiti si Bernard, boses na malambot. Ako po si Bernard. Salamat sa tulong ninyo at ni Kuya Edgar para sa amin ng nanay. Ang Ate Maria ay parang magalang pakinggan, ngunit para sa akin ay maingat itong pinag-isipan. Tinatawagan akong ate para makuha ang loob ng mga kamag-anak at para ilagay ang sarili niya sa papel ng binatang marunong. Tumango ako at nagpanatili ng distansya. Oo, si Maria ako, natural lang. Bahagyang itinangay ni Bernard ang kilay, para bang nahuli niya ang salitang natural at nilunon ito. Lumingon siya kay Edgar at iniabot ang kamay. Kamusta po, kuya? Narinig ko po sa nanay na napakarespetong tao ninyo. Nahiyang nakiusap si Edgar. Oh, kamusta? Napansin ko ang mga kamay ni Bernard malinis ang kuko, may suot na singsing na makintab, hindi katulad ng kamay ng taong sanay sa mabibigat na trabaho. Nagsasalita siya sa lahat ng may karaniwang linya. Salamat po at alam ko po, parang natutunan mula sa isang libro. Pinuri siya ng mga nasa labas. Napakamabait ng asawa ng gaengeng Corazon. At sa loob ko ay isang katotohan lang ang tumatawid, ang labis na kabaitan ay kadalasang may nakatago. Natapos ang seremonya ng simple ngunit sapat para maging proud signang Corazon. Nang itaas ang baso, tumayo siya sa gitna ng sala, boses na malakas at malinaw. Ginugol ko ang aking buhay para sa aking mga anak. Ngayon ay ikakasal ako para muling mabuhay. Hindi ko kailangan ng opinyon ng sinuman. Tumingin siya ng diretso sa mga kamag-anak at ngumiti, ngunit para bang nagbabala. Sino mang makialam ay kanyang sagot. Tahimik ang buong kwarto ng isang saglit. Narinig ko ang isang tao na umubo ng mahina. Nakatayo si Edgar sa tabi ko, tightened ang mga balikat. Alam kong natatakot siya na mapahiya ang kanyang ina nang labis hanggang sa nakalimutan niya na tingnan kung nasaan ang kanyang asawa sa lahat ng ito. Habang hinihanda ang pagkain, abalang-abala ako sa pagdadala ng kaldero ng sabaw at pag-aayos ng mga kubyertos para sa mga panauhin. Lumalapit si Bernard, tumutulong na magdala ng isang palanggana ng kanin, nagsasalita ng malakas, Ate Maria, hayaan ninyo akong gawin ito, abala pa kayo sa dalawang bata. Mukhang nagtusok ng marka agad iyon, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na lumihis sa direksyon ng hagdan. Nahuli ko ang sandaling iyon, nang napakahusay, hindi ito ang tingin ng isang bisitang mausisa. Ito ang tingin ng isang taong nagtatasa ng halaga. Tumingin siya sa mga barandilya ng gawa sa kahoy, sa kisame, sa silid ng aparador malapit sa dingding kung saan lagi inilalagay ni Gineng Corazon ang susi at mga papeles, at pagkatapos ay tumitig siya sa ikatlong palapag kung saan ang pinto ng kwarto ni Ginang Corazon ay sarado. Dumaan ako na may dalang pinggan, sadyang bumaba ng isang hakbang. Si Bernard, sa palagay niya'y walang nakakakita,
ngumiti pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili ng medyo matagal na tagalan ng sapat para matayo ang balahibo sa aking braso. Hinatak ni Edgar ako sa likod ng kusina habang nagtatampisaw ang mga bisita sa pag-iinom. Huwag kang magpakitang masamang mukha. Iniisip ng mga tao na hindi namin nirerespeto ang nanay. Tinanong ko siya ng mahinahon ngunit matalim. Nakita mo ba si Bernard na tumitingin sa bahay natin na parang tinitingnan ang isang ari-arian? Ibinahagi ni Edgar. Naiisip mo ng masyadong marami. Bago siya rito, normal lang na tumingin-tingin. Tumingin ako ng diretsyo. Ang normal ay tumingin sa mga tao at sa mga kamag-anak, hindi ang pumasok na at agad titingnan ang ikatlong palapag tulad ng isang taong nagmamasid sa isang kaha ng pera. Kunot ang noo ni Edgar. Maria, pakiusap. Ang importanteng ang nanay ay masaya. Hindi na ako nagtalo. Naramdaman ko lang na ang salitang ang importanteng ang nanay ay masaya ay bumagsak tulad ng takip na matibay at pumatak sa bawat salita ko. Sa pagtatapos ng okasyon, unti-unting umalis ang mga bisita. Amoy pa ng insenso at alak ang bakuran. Nakatayo si Bernard ng mag-isa malapit sa puno ng hagdan, paikot-ikot ang lighter sa kamay, muling tumitingin pataas sa ikatlong palapag. Dumaan ako at lumingon siya sa akin at ngumiti. Mataas pala ang bahay dito ate no, malinis siguro ang hangin sa itaas. Maikli ang aking sagot, malinis o hindi ay depende sa may-ari ng bahay. Bahagyang natawa si Bernard. Oo po, nagtatanong lang po. Ngunit ang salitang nagtatanong lang ay parang nagtatamis lang. Binalot ko si Bea na natutulog na sa upuan at sa loob ko ay biglang naalala ang sinabi ng aking lola, tumingin sa mga tao kapag hindi sila nagtatanghal. Si Bernard ay napakagaling sa pagtatanghal ngunit ang kanyang mga mata kanina ay hindi nakapagtatanghal. Kinabukasan ng kasal, nagising ako ng mas maaga kaysa dati. Hindi dahil sa kaugalian ko iyon, kundi dahil may bagong tao sa bahay at gusto kong bantayan siya ng aking sariling mga mata. Malamig pa ang umaga, hangin na dumadaan sa puwit ng pinto. Nagluto ako ng lugaw para kay Uno at pinainit ang gatas para kay Bea. Lumitaw si Bernard sa pintuan ng kusina, damit na maayos, buhok na ayos. Ngumiti siya. Ate Maria, tulungan ko kayo na maghugas ng gulay. Pagkatapos ay nagtali siya ng manggas, naghugas ng gulay ng dahan-dahan at maayos, hindi naman nakatulak ng isang patak ng tubig sa labas. Ang uri ng pagiging perpektong iyon ay nagpapahina ng loob ng mga tao. Bumaba si Ginang. Korason pagkatapos naganap na naiiba kaysa dati wala na ang karaniwan niyang malamig na mukha at matalas na mata. Nagbihis siya ng maliwanag na cardigan, nagsuot ng mga maliit na hikaw, at lumakad ng magaan tulad ng isang taong natatakot na sirain ang kapaligiran. Tumingin siya kay Bernard na naghuhugas ng gulay at ngumiting tahimik. Nakita mo ba? Ang lalaking nagtutulungan sa kusina ay tunay na lalaking nagmamahal sa asawa. Halos mabulabok ako dahil ginamit niya ang parehong salita para pagalitan si Edgar nang makalimutan nitong maghugas. Natahimik ako. Totoo talaga na ang bago ay may karapatan sa pribilehiyo, habang ang lumang miyembro ay sanay ng suriin. Bumaba si Edgar at nakita ang eksena at malinaw na huminga ng maluwag. Lumingon siya sa akin at nagsalita ng mababa. Nakita mo? Maayos naman siya. Hindi ako agad sumagot. Tinitingnan ko lang kung paano inilagay ni Bernard ang basket ng gulay sa tabi ng lababo. Mukha nito nakaharap palabas, tulad ng isang taong matagal nang nakatira dito. Ang umaga ay lumipas ng maayos. Aktibong pinakain ni Bernard si Bea ng 2 kutsarang lugaw. Tumawa si Bea ng malakas at yumakap sa leeg niya. Tumingin si Gning, korason sa eksena, mga matang kumikislap. Ang bata ay may koneksyon sa bagong tatay niya. Narinig ko ang salitang tatay at nanginig ang aking likod, ngunit nanatiling mababa ang aking nguso. Sa humigit kumulang kalagitnaan ng tanghali, pinababa ako ni Gning. Korason para kunin ang kanyang lalagyan ng pananahi mula sa kanyang kwarto para matahi ang damit ni Uno.
Umakyat ako sa ikatlong palapag at nakatayo sa harap ng pinto ng kanyang kwarto, isang lugar na lagi kong itinuturing na bawal. Karaniwang nagkakakatok lang ako at naghihintay sa labas. Hindi ako nagnanasa na pumasok ng walang pahintulot. Ngayon ay bukas na ang pinto at sa loob ay amoy ng bagong pabango. Pumasok ako, kinuha ang lalagyan ng pananahi at nagkataong nakita ko sa mesa isang brown na folder na may pulang sintas. Nakatayo si Guneng, Corazon sa harap ng salamin na nag-aayos ng buhok, at nang makita niyang tinitingnan ko ito, nagsalita siya ng mahinahon ngunit mahigpit. Mga papeles ng nanay, huwag kang maging mausisa. Sumagot ako ng mahinahon, Nanay, nag-iisip lang ako na ang mga titulo ng lupa ay dapat na nakaimbak ng ligtas. Maraming tao sa bahay ngayon. Lumingon si Ginang, Corazon ng mabilis. Ang ngiti ay agad na nawala. Sino ang tinutukoy mo? Napanatili ko ang pantay na boses ko. Walang tao. Nanay, sinasalita ko lang ang pag-iingat sa lahat. Sinabi ni Ginang. Corazon ng kunot ang noo. Pag-iingat para sa nanay o para sa iyo? Napigilan ako sa isang saglit. Ang tanong na iyon ay nagpaalala sa akin ng aking posisyon. Bilang manugang, wala akong karapatang mag-ingat kundi magsunod lang. Yumuko ako. Para sa lahat ng nandito sa bahay, umiling si Ginang. Corazon, alagaan mo na ang lutuin. Huwag kang manghimasok sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Magaan ang tono ngunit masakit. Kinuha ko ang lalagyan ng pananahi at lumabas. Pinaalala ang sarili ko, kahit anong sinabi ko rito ay magiging mali kung laban ito sa gusto niya. Sa hapon, inimbitahan ni Bernard si Edgar para lumabas at uminom ng kape at makipag-usap sa mga lalaking bagay. Si Edgar ay nag-aatubili ngunit pinabilis ni Ginang. Corazon siya. Pumunta ka anak. Kailangan ng lalaki ng mga kaibigan. Palagi kang nasa kusina. Hindi ka makakalikha ng mga bagay-bagay. Narinig ko iyon ng may kapaitan. Kaya ang palaging nasa kusina ay isang pagkukulang, ngunit kung ikaw ay nasa kusina para tumulong sa asawa, ito ay isang pluso depende sa kung sino. Umalis si Edgar, at ang bahay ay natira akong mag-isa kasama si Ginang, Corazon, at ang dalawang maliliit. Si Ginang, Corazon ay humiga at nanonood ng telepono, paminsan-minsang tumatawa ng mag-isa. Habang nag-iipon ng damit ako, napansin ko na palagi siyang nagtataglay ng telepono para magmensahe at pagkatapos ay itinatago ito sa ilalim ng unan tulad ng isang taong natatakutang makita ng sinuman. Sa oras ng pagluluto, sinabi ni Ginang, Corazon, ano ang iluluto natin ngayong gabi para gustuhin ng tatay mo? Bata pa siya, kailangan ng masarap na pagkain para may lakas. Hawak ko ang kutsilyo sa paghiwa ng karne, bahagyang nanginig ang aking kamay. Nagtanong ako ng mahinahon, Nanay, paano ninyo alam kung ano ang gusto niya? Lumingon si Ginang. Corazon, hindi mo kailangang tanungin. Alam ng nanay. Natawa ako ng lihim. Ang babaeng dating nagpintasan sa akin sa napakaliit na bagay ay ngayon ay masiglang nag-aalaga ng bawat panlasa ng bagong dating. Totoo ang kasabihan, ang isang piraso ay natatangi kapag wala kang pagkain, ngunit ang mga piraso ay hindi pantay na ipinamamahagi. Nang makabalik si Edgar, masaya ang mukha. Ipinagmalaki niyang maraming koneksyon si Bernard at sinabi niya na sa hinaharap kung kailangan ng anuman ay tumawag lang. Nagtanong ako kung anong uri ng koneksyon. Sumagot si Edgar ng malabo mga koneksyon sa negosyo. At pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang boses. Kailangan ko ng pondo ngayon, nangako ang nanay na titingnan niya. Tumingin ako sa kanya. Kaya ang kanyang katahimikan ay hindi lang dahil masaya ang kanyang ina, kundi dahil nakita niya sa sitwasyong ito ang isang taong posibleng makatulong sa kanya. Hindi ko sinisisi si Edgar sa pangangailangan, nakikita ko lang na madali siyang mabuhatan ng ilong ng ibang tao. Nang sandali ring iyon, pumasok si Bernard sa sala, kamay na may dalang basket ng prutas, ngumingiti ng maluwag. Binili ko ng kaunting ubas at mansanas para sa dalawang bata, para sa kalusugan nila. Umupo siya sa upuan. Nakatawid ang mga binti.
tulad ng isang may-ari ng bahay. At pagkatapos ay nagsalita siya ng parang walang layunin, mga mata na naglalakad sa paligid. Malawak pala ang bahay dito, siguro mga 10 milyong piso ito, no? Iyon ay bumagsak ng magaan tulad ng isang balahibo, ngunit tumusok ng diretso sa aking puso. Tumawa si Edgar ng walang pakialam. Uy, bakit mo itatanong? Bahay ito ng nanay ko. Tumango si Bernard. Nagtatanong lang po. Sa panahon ngayon, ang magandang bahay ay isang biyaya. Tumingin ako sa ngiti niya, lagi itong maayos, lagi itong magalang, ngunit narinig ko sa loob nito ang isang tunog na parang may bumukas na kandado. Biglang naramdaman ko na kailangan ko ng isang bagay, itala ang lahat. Itala ang mga panahon ng pagpasok at paglabas ni Bernard, ang lugar kung saan lagi iniingatan ni Gnang. Corazon ang susi, bawat tanong na tinanong niya, para malaman lang, nauunawaan ko dahil ang talino sa pag-uusap ay madalas na nagtatanong ng matamis at hayaang buksan ng tao ang kanilang sariling pinto ng hindi namamalayan. Isang umaga, habang nagtatampi ng damit sa balkonahe ng ikalawang palapag, patuloy na nanginig ang aking telepono. 3 mensahe mula sa grupong chat ng pamilya. Nagpadala si Gnang, Corazon. Nagpapahinga ang nanay ng ilang araw. Ang makakagambala sa nanay ay itinuturing na walang galang. Ang ikatlong palapag ay hawak ng nanay. Walang sinuman ang dapat umakyat. Natapos ko ang pagbabasa at naging malamig ang aking mga daliri. Ang pahinga ay pahinga, ngunit ang paraan ng pagtatakda ng mga kondisyon ay parang parusa. Bago pa man ako makapagsalita ng anuman, pumunta pataas si Edgar mula sa ibaba, mata na nakadikit sa screen, boses na seryoso. Narinig mo ang sinabi ng nanay, huwag kang umakyat. Tumingin ako sa kanya. Hindi ka ba nahahanap ng kakaibang bagay sa lahat ng ito? Bigla-biglang nagpapahinga at nagbabago ng lahat ng patakaran? Kunot ang noo ni Edgar. Bagong kasal ang nanay, kailangan niya ng sarili. Sinabi ko ng mahinahon, ngunit nagtatanggol. Para makuha ang sarili ay isara ang pinto, hindi gumawa ng utos tulad ng opisyal na tuntunin. Huminga si Edgar. Maria, huwag mong gawing tensyonado ang lahat. Sinabi ng nanay. Susundin natin. Sa sandaling iyon, isang tunog ang lumabas sa ibaba. Tunog ng metal na nagtama sa metal. Tumayo ako sa barandilya at tumingin pababa. Nakita si Bernard na yumuyuko para mag-install ng bagong kandado sa pinto ng ikatlong palapag. Ginagawa niya ito ng maayos at bihasa. Walang tinanong sa sinuman. Bahagyang natulala si Edgar, ngunit lumingon at tumalikod na parang ayaw niyang makita. Ang kandado ay makintab tulad ng bagong binili. Ang anino nito sa kahoy na pinto ay maitim at mabigat kahit sa pagtingin lang. Mula ng tanghali ring iyon, ang pamumuhay sa loob ng bahay ay ganap na nagbago, tulad ng may naghila ng kurtina na hahatiin ang lahat sa dalawa. Si Gnang, Corazon at si Bernard ay halos nawala sa unang palapag, hindi bumababa para kumain, hindi bumababa para uminom ng tubig, hindi nagtatanong kung anong natuto ni Uno sa klase ngayon o kung may sipon ba si Bea. Ang unang tanghalian, pagkatapos ng utos, ay inihanda ko ang sabaw ng kangkong, inihaw na isda, at isang plato ng pritong itlog para sa 2 bata. Inihanda ko ang lahat, tumingin sa hagdan, nag-atubili. Sinabi ko kay Edgar na dalhin niya ang pagkain, ngunit sa huli, ako pa rin ang nagdala dahil tumayo siya sa kalagitnaan ng pagtayo, nakinig sa isang tawag sa trabaho, lumayo at naiwan ang kanyang buntong hininga, kasama ang mga baso at pinggan. Dinadala ko ang tray pataas sa pahingahang ng ikatlong palapag, nakatayo sa harap ng pinto at mahinahon sinabi, Nanay, inilagay ko na ang pagkain dito. Walang sagot. Inilagay ko ang tray malapit sa pinto, tulad ng paglalagay ng pagkain sa harap ng silid ng ospital. 1 minuto pagkatapos, ang pinto ay bahagyang bumukas ng isang dangkal lang, sapat para ilabas ang isang kamay. Hinila ng kamay ang tray ng mabilis at malamig, tulad ng paghila ng kurtina. Mabilis na nagsara ang pinto. Walang salamat, walang sagot. Nakatayo akong hindi makagalaw. Sa unang pagkakataon sa aking buong pagiging manugang,
Naramdaman ko na hindi ako kasapi ng bahay, parang isang manggagawang nagdadala ng pagkain sa bawat paglipas ng oras. Bumaba sa kusina, nakaupo si Uno na nakakapit sa unan, nagtaas ng mata at nagtanong, "Nanay, bakit hindi kumakain ng kasama natin si Lola?" Pati si Bea ay nagmumutol. "Nasaan si Lola?" Napigilan ko ang aking lalamunan at nagsisikap ng umiti. Pagod ang Lola, nagpapahinga siya sa kwarto. "Kumain na kayong maayos, magbibigay na ako ng yogo mamaya." Nanguso si Uno. Gusto kong ikuwento ng Lola ang tungkol sa mga bayani. Lumingon ako para maghugas ng pinggan, umaagos ang tubig ngunit masakit ang aking puso. Sa buong linggong iyon, nakatira kami sa isang kakaibang ritmo, tulad ng dalawang mundo sa ilalim ng iisang bubong ngunit hindi nagtatagpo. Ang unang palapag ay puno ng mga tunog ng mga bata, ang mahinahon na tunog ng rice cooker at ang pag-aabala ng aking tsinelas habang tumakbo-takbo. Ang ikatlong palapag ay tahimik. Paminsan-minsang may tunog ng umaagos na tubig, mga yabag ng paa, at ang tunog ng kandado na nagpapaalala, huwag lumampas. Araw-araw si Edgar ay mas maaga na umalis at mas huli na umuwi. Sa bahay ay kakaunti ang sinasabi niya, para bang natatakot na ang pagbubukas ng bibig ay magdadala ng gulo. Isang beses ay direkta ko siyang tinanong, "Edgar, hindi ka ba nahihirapan sa lahat ng ito?" Si Nanay, ang iyong ina, bakit hindi ka man lang umakyat para tanungin siya? Kunot ang noo ni Edgar. Sinabi ng nanay na walang sinuman ang dapat umakyat. "Gusto mo bang maging walang utang na loob?" Ngumiti ako ng malungkot. "At ako?" Alin ang aking tatak? Natahimik si Edgar at lumiko sa ibang paksa tulad ng isang taong nagtatakip ng isang baga na dahan-dahan ay nasusunog. Sa ikatlong araw, nakadiskubre ako ng isa pang kakaibang bagay. Ang pagkain na iniiwan ko pataas ay hindi na para sa isang tao. May mga pagkakataon na magluto ako ng kaunti na sa palagay ko ay sapat lang para kay Gineng. Corazon. Ngunit ang tray ay babalik na walang laman kahit ang prutas na inihanda ko para sa kalusugan niya. Ibig sabihin, may dalawang tao sa itaas at kumakain sila ng regular. Sa gabi ng ikaapat na araw, malakas ang hangin, naggingilalas ang mga bintana. Nakatulog na si Uno at si Bea. Nagtatiklop na ako ng damit nang marinig ko ang ingay mula sa ikatlong palapag. Hindi ito tunog ng yabag. Para itong ingay ng pagkakaladkad ng isang mabigat na bagay kasama ang isang malakas na tunog na bumagsak sa sahig. Nanatiling nakatayo ako, tibok ng puso ko ay parang may kumakatok sa loob ng aking dibdib. Bahagyang binuksan ko ang pinto ng kwarto at lumabas sa madilim na pasilyo. Madilaw at mahina ang ilaw ng hagdan, haba-haba ng anino. Pagkatapos ng ilang sandali ay may isa pang tunog at pagkatapos ay ganap na katahimikan. Lumingon ako kay Edgar, ngunit siya ay nakahiga na nanonood ng telepono, nagpapanggap na hindi nakarinig. Mahinahon kong tinawag siya, "Edgar, narinig mo ba?" Itinangon ni Edgar ang mata ng walang malasakit. Siguro nag-aayos ng gamit ang nanay. Tinanong ko kung saan magsasaayos ng gamit sa kalagitnaan ng gabi. Naiinis na nagsalita si Edgar. "Maria, tigilan mo na ito. Gawing malakas ang lahat ng ito ay nagpapagod lang sa lahat." Kinagat ko ang aking labi. Sinasabi ng mga tao na ang isang bahay ay may proteksyon sa itaas. Ngunit naramdaman ko na ang proteksyon ng aming bahay ngayon ay hindi ang matibay na bubong kundi isang bagong kandado. Sa gabing iyon, nahiga ako ngunit hindi nakatulog. Ang hanging amihan ay humihip sa puwit ng pinto ng malamig hanggang sa buto. Malinaw kong narinig ang regular at mapayapang paghinga ng dalawang bata. Sa aking isipan ay isa lang ang larawan, ang saradong pinto ng ikatlong palapag at ang kamay na humila ng tray ng pagkain, parang humila ng lihim. Hindi ako umiyak. Naramdaman ko lang ang isang takot na unti-unting lumalaki, hindi maingay, ngunit paulit-ulit tulad ng usok mula sa kusina. At naunawaan ko na ang 7 araw na ito
ay hindi magiging simpleng pahinga. Ito ay isang hakbang na patungo sa isang bagay na aktibong pinangungunahan ng mga nasa itaas at inaakay ang buong pamilya na sumunod. Kinabukasan, inihatid ko si Uno sa kanyang klase ng pagguhit sa dulo ng daang, pagkatapos ay bumalik para alagaan si Bea. Mainit pa ang Maynila para sa isang maliwanag na umaga, maraming tao sa palengke. Nagtutulakan ang mga tao para bumili ng gulay at isda. Ang mga boses na nagtawaran ay malakas, tulad ng lahat ng natatakot na mahuli ang oras at mawalan ng bahagi. Natatakot din ako. Ngunit hindi sa kakulangan ng gulay, kundi sa kakulangan ng katahimikan. Nang makabalik sa bahay, inilagay ko lang ang aking bag nang marinig ko ang tunog ng kandado ng ikatlong palapag na nagbukas. Bumaba si Bernard ng mag-isa, kamay na may hawak na baso ng tubig, ngumunguya ng candy. Lumingon siya sa akin at ngumiti ng maluwag. Saan ninyo dinala ang mga bata ng maaga, ate? Maikli ang aking sagot. May lakad lang. Nagsabi siya ng at lumabas sa pinto. Ang kanyang tsinelas ay naghalungkat sa sahig ng tile ng may ingay, walang nagpaalam sa sinuman at hindi man lang nagdambana sa altar o sa sala tulad ng ginawa niya ng mga nakaraang araw noong siya ay gumaganap ng isang papel. Sa kusina, wala signang, corazon. Nagluto ako ng simpleng tanghalian para sa aking sarili at kay Bea manok na sopas, kaunting gulay. Nakaupo si Bea sa upuan. Naglalaro ng kutsara, ang bibig ay nagtatawagan ng daddy. Dinidine ko siya, ngunit ang aking lalamunan ay parang may natutulog na tinik ng isda. Sa hapon, habang nililinis ko ang istante ng kusina, narinig ko ang tunog ng isang telepono na tumutugtog sa sala. Hindi ito ang aking telepono, ito ang telepono ni Gnang, Corazon, na kadalas ay inilalagay sa mesa. Karaniwang lagi niya itong dala, ngunit ngayon ay nakalimutan niyang dalhin. Nais kong huwag pansinin, ngunit ang tunog ay patuloy na umugong. Nagliwanag ang screen, at ang mensahe ay nagpakita ng isang linya na nagpigil sa akin. Matagumpay na transaksyon. Hindi ako isang taong mahilig sa pakikialam. Nauunawaan ko ang kasabihang ang bawat bahay ay may sariling sikreto. Ngunit sa bahay na ito, pinilit akong mamuhay sa ilalim ng mga patakaran niya habang siya naman ay malayang nagbabago ng lahat, naglalagay ng kandado, nangunguna sa mga gastos at ngayon ay pera na. Nananatiling maliwanag ang screen. Mabilis akong lumingon sapat lang para mabasa ito, paglilipat ng 58,000. Pagkatapos ay isa pang abiso ay lumabas 52,000. Ang pagitan ay wala pang isang oras. Naramdaman kong lumamig ang aking mga kamay, pawis sa palad kahit malamig ang panahon. Nag-alinlangan ako ng ilang segundo at pagkatapos ay ang likas na instinto ng isang ina ay nanalo. Mabilis akong kumuha ng larawan ng screen, hindi para masaktan ang sinuman kundi para magkaroon ng katibayan sakaling mangyari ang kahit anong bagay at hindi ko mapahintulutang masabi nilang wala akong ebidensya. Pagkatapos ng pagkuha, inilagay ko ang telepono sa eksaktong posisyon, tibok ng puso ko ay parang isang palaso. Bago pa man makahinga, nanginig na naman ang telepono. Sa pagkakataong ito ay abiso ng transaksyon, may nala 1,000 bido. Tinanong ko sa aking sarili kung saan nanggaling ang lahat ng ito at para kanino. Sa sandaling iyon, umuwi si Edgar. Pumasok siya at tinanggal ang kanyang maskara, mukha ng pagod. Tumingin ako sa kanya ng ilang sandali at sinikap na magsalita ng kalmado. Edgar, nagpapadala ba ng maraming pera si nanay kamakailan? Natigilan si Edgar habang umiinom ng tubig. Bakit mo itatanong? Hindi ko kaagad inilabas ang larawan. Sinabi ko lang na nakita ko sa telepono ng nanay ang mga abiso ng maraming transaksyon. Huminga ng malalim si Edgar tulad ng isang taong tinanong sa tamang lugar ng kirot. Binibigyan ng nanay si Bernard ng panlaan. Kasal pa lang sila, kailangan ng tao ng mga bagay-bagay. Tumenthimik akong mapait. Ang panlaan ni Gnang, Corazon, ay katumbas ng ilang buwang gastos ko para sa 2 bata. Dahan-dahan akong nagtanong, naalala mo ba noong nagkasakit si Bea, bumili ako ng dagdag na lata ng gatas at ano ang sinabi ng nanay? Kunot na noo ni Edgar. Inililabas mo na naman ang mga lumang bagay.
Tumingin ako ng diretso sa kanya. Lumang bagay ngunit ang paraan ng pagsukat ay nananatiling katulad. Pinintasan niya ako sa pag-aksaya ng ilang daang piso, ngunit ngayon ay ilang libero ang pumupunta sa isang saglit at tinatawag itong panlaan. Inilagay ni Edgar ang kanyang baso nang mas malakas kaysa kailangan. Maria, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang pera ni nanay ay sa kanya. Nagsalita ako ng mababa. Sinisikap pa ring hindi tumataas ang boses ko dahil natatakot na mapakinggan ng mga bata. Pera ni nanay o pera ng buong pamilya. Tumingas ang tingin ni Edgar. Ang bahay ay nakarehistro sa pangalan ng nanay. Ano ang gusto niyang gawin ay karapatan niya. Ang salitang nakarehistro sa pangalan ng nanay ay tulad ng kutsilyo na pumuputol ng lahat ng aking katuwiran. Nananatili akong tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay direkta kong tinanong ang pinakatakot ko. Edgar, may inaayusan ka bang papeles kasama ang nanay? Nanlisik si Edgar, paulit-ulit na kumukurap ang mata. Sino ang nagsabi sa iyo? Hindi ako sumagot ng hindi direkta. Narinig kita sa telepono kamakailan, naghahanap ka ng pondo, tama ba? Pinunasan ni Edgar ang kanyang noo, boses na bumaba. Oo, naghahanap ako. Kailangan ng puhunan ang isang proyekto. Nangako ang nanay na papirmahin ang ilang papeles para sa akin. Nagtanong ako, anong papeles? Sumagot si Edgar ng malabo, papeles para sa negosyo. Natawa ako, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na mapait, malamig na lamang. Sinasabi mong papeles ng negosyo, tulad ng sinabi ni nanay na pahinga lang. Maganda ang pakinggan, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nasa loob. Kunot ang noo ni Edgar. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bahagyang niyukod ko ang aking katawan para matiyak ang kanyang paningin. Takot ka bang magalit ang nanay o takot kang hindi niya pipirmahan? Natahimik si Edgar. Ang katahimikang iyon ay nagsiyang sagot sa akin. Biglang naalala ko ang kasabihang kailangan mo ng panlaan para mapanatili ang iyong pagpapahalaga. Si Edgar ay nangangailangan ng panlaan para sa negosyo, kaya ang kanyang pananagutan bilang asawa ay natural na napapanabi. Hindi ko sinisisi si Edgar sa pangangailangan. Nakikita ko lang na ako at ang aking mga anak ay nakatayo sa posisyon ng naghihintay na mahalin ng ibang tao bago kami pahintulutang maging ligtas. Nang gabing iyon ay pinabaran ko si Bea at tinanaw ang anak hanggang sa matulog. Nagtanong si Uno ng walang malisya, Nanay, magbibili ba ng laruan si Lola para sa akin? Natigilan ako at hinimas ang buhok ng anak. Ang mabuting bata ay minamahal ng lahat. Sinabi ko iyon, ngunit sa loob ko ay alam ko na ang pagmamahal sa bahay na ito ay minsan tinitimbang batay sa kung aling panig ka. Nang tahimik ang bahay, muling binuksan ko ang larawan na kinuha ko. Ang mga numero ay lumitaw, tulad ng tintang hindi patuyo na naipit sa aking mata. Tinanong ko sa aking sarili kung ang pera ay magpapatuloy na ganito at isang araw ang hinihiling ay hindi na lang panlaan kundi ang buong bahay. Nananatiling nag-iisa sa gilid ng higaan, nakinig sa hangin na dumadaan sa puwit ng pinto, ang mga tunog ng motorsiklo sa labas na unti-unti nang nawawala. At sa loob ng aming bahay, may isang bagay na gumagalaw nang walang ingay ngunit hindi sinuman ang nagpapangalan nito. Hindi ko nais maging isang manugang na laging nag-aalala. Ngunit hindi rin ako maaaring maging isang manugang na bulag. Ang kaarawan ng pagpanaw ni Lolo ay laging mahalagang okasyon sa pamilya ng aking asawa. Matagal na siyang yumaon ngunit nananatili pa rin ang altar ng marangya sa sala ng unang palapag sa pinakamaliwanag na bahagi para ang lahat ng papasok ay kailangang yumukod. Dati, itinuturing ni Gneng. Korason ang paggunita bilang isang pagsubok ng tuntunin ng pamilya. Kung may kulang sa handog ay itinitingin niya sa akin na parang kulang ako ng pagiging mabuting manugang. Ngunit sa taong ito, siya ay nanatiling tahimik sa ikatlong palapag at pabayaan na akong gumalaw ng mag-isa. Maaga akong pumunta sa palengke, malamig pa ang umaga, amoy ng sariwang isda at dahon ng pandan. Bumili ako ng isang manok na higit kumulang 2 kilo, saka koriander, saba, gumamela, ilang sotanghon, tainga ng daga,
at pumunta sa isang tindahan para mag-order ng isang maliit na munggo para sa tamang okasyon. Isa-isa ko ang bawat pisong gastusin dahil sa aking isipan ay lagi ring nababalot ng mga transaksyong nagaganap. Pakiramdam ito tulad ng isang tinik, hindi ito agad nagdadala ng dugo, ngunit ang pagsalang ay masakit. Nang makabalik sa bahay, dali-daliang nagahon si Bea at yumakap sa aking paa, maingay na nagtatanong para malipas. Si Uno naman ay masayang nagpapakita ng isang tula na ginawa niya sa klase. Tinanong ko kung maaari itong isampay. Hinimas ko ang ulo ng anak at ngumiti, ngunit abalang-abala ang aking isipan. Ganito ang maging ina kahit anong mangyari sa bahay, ang mga anak ay kailangan ng isang mukha ng kapayapaan para hawakan. Nagsimula akong mag-ayos ng altar, bawat mitsa ng kandila ay pinunasan, bawat daan ng insenso ay inayos. Ang lumang amoy ng insenso, ang amoy ng kahoy ng altar na nagpalangoy sa ilong, ay nagpaalala sa akin ng aking unang taon bilang manugang. Nang hindi pa sanay ang aking mga kamay, maling inilagay ko ang mga chopstick ng handog hindi nakaharap sa tamang direksyon. Tumayo si Gneng, korason sa likod ko, at nagsabi ng isang linya, ang sloppy sa paghahandog ay magiging dahilan ng hirap sa hinaharap. Natakot noon, natuto ako, at ngayon ay maingat pa rin ako. Ngunit hindi na ako natatakot sa kanya, naniniwala ako na ang paggalang sa mga nakaraon ay tuntunin ng pamilya, hindi isang kasangkapan para pintasan ang iba. Nang tanghalian, umuwi si Edgar para kumain. Sinabi ko ng mahinahon na tanungin ang nanay kung aling pagkain ang gusto niya sa talahanayan para sa okasyon. Kinain ni Edgar ang ilang subo at sumagot ng walang malasakit. Kung gusto mong magtanong, magtanong ka, ngunit ipinagbawal niya ang pagkagambala. Tumingin ako sa kanya. Kaarawan ng pagpanaw ng ating lolo, at hindi ba angkop ang isang simpleng tanong? Naiinis na nagsalita si Edgar. Gawin mo na ang tulad ng dati. Okay na iyon. Nilunok ko ang aking galit at naghintay hanggang makatapos si Edgar ng pagkain. Pagkatapos ay ibinuhat ko si Bea, inutusan si Uno na manatili at manood ng kartun at umakyat sa hagdan. Lalong naging mabilis ang tibok ng aking puso, hindi malinaw kung dahil sa lamig o dahil ang ikatlong palapag ay unti-unti nang nagiging lugar na may sariling batas. Sa pahingahan, nakatayo ako sa harap ng pinto ng ikatlong palapag. Ang bagong kandado ay nagniningning pa rin tulad ng mata ng isda. Dahan-dahan kong kinakatok, maingat ang boses. Nanay, si Maria po ito. May itanong lang po ako tungkol sa hapag para sa alaala ni Lolo. Walang sagot. Naghintay ako ng isang saglit at kumatok muli, mas mahina. Nanay, tanong lang po para mapaghandaan ng maayos. Tahimik pa rin. Narinig ko lang ang tambol ng orasan sa loob ng bahay. Papaalis na sana ako nang mabilis na dumating ang mga yabag sa likod ko. Umakyat si Edgar, mukha na parang binuhusan ng langis. Hinila niya ako ng bahagya at nagsalita ng mababa. Ano ang ginagawa mo? Malinaw ang sinabi ng nanay. Nagulat ako. Tanong lang ako para sa kaarawan ng pagpanaw ng lolo. May mali ba? Nag-usal si Edgar ng mababa para hindi marinig ng nasa itaas. Mali ay hindi ka marunong dumistansya. Nagpapahinga ang nanay at paulit-ulit kang kumakatok. Nabilog ang aking lalamunan. Iyon ay tinatawag mong pagpapahinga? Nagpapahinga ngunit naglalagay ng kandado, hindi bumababa para kumain, hindi binibigyang pansin ang mga apo? Nanlisik ang mata ni Edgar. Magsalita kang maayos. Ang nanay ko ang nanay ko. Biglang umalab ang aking dugo sa mukha. Hindi ko nais magtalo ng malakas, ngunit ang aking dignidad ay pinigilan sa isang sulok tulad ng isang walis. Dahan-dahan akong nagsalita. Gusto ko lang mapanatili ang kaayusan ng pamilya. Ang paggunita sa ating lolo ay bagay ng lahat, hindi ng isang tao lang. Natawa ng mapait si Edgar, at ang kanyang salita ay bumagsak tulad ng malamig na tubig. O baka nag-iingit ka? Natigilan ako. Nag-iingit. Sa biyenan, sa isang kasal ng mas batang lalaki, narinig ko iyon at nalungkot hanggang sa pinaka-depth ng puso ko. Nagtanong ako,
na nanginginig ang boses sa sama ng loob. Ano ang sinabi mo? Nahiya si Edgar. Lagi kang nagsisiyasat, lagi kang hindi masaya. Ang nanay ay masaya na, hindi mo matanggap. Iyon ba? Sa sandaling iyon, ang pinto ng ikatlong palapag ay nagtakip ng bahagya, hindi ganap na bukas. Nakatayo si Bernard sa puwit ng pinto, damit pantulog, mukha ng walang emosyon. Tumingin siya sa akin at pagkatapos kay Edgar, ang dulo ng kanyang labi ay bahagyang kumakit. Ang uri ng pagngiti na hindi kailangang lumabas ng malakas ngunit sapat para mapainit ang mukha ng tao. Hindi siya nagsalita, hinila lang niya ang pinto at isinara ito ng malinaw tulad ng isang tunog na nagdagdag ng isang patong ng kahihiyan sa aking ulo. Tumingin ako sa saradong pinto, bigla-biglang naging tuyo ang aking lalamunan. Lumingon ako kay Edgar, sinikap na mapanatili ang huling bahagi ng katahimikan. Nakita mo ba? Niliit nila ako. Ako ang iyong asawa, ina ng iyong mga anak, at sinasabi mong nag-iingit ako. Tumingas ang tingin ni Edgar. Huwag kang gumawa ng gulo. Maririnig ka at magiging abala iyon. Natawa ako hindi masayang tawa. Parang buntong hininga lang. Sa bahay na ito, kapag nagsalita akong may kagalangan, ay sinasabihang nagdudulot ng abala. Kapag inihayag ko ang aking sakit, ay sinasabihang gumagawa ng gulo. Ngunit ang mga nasa itaas naglalagay ng kandado, nagpadala ng pera, lumikha ng lahat ng bagay na hindi maliwanag ay tinatawag na kailangan ng sarili ni nanay. Bumaba ako, buo pa rin ang hawak ko kay Bea. Tumingin sa akin ang bata ng malabo, iniabot ang kamay at hinawakan ang aking pisngi tulad ng pagtatanong bakit mainit ang mukha ng nanay. Nilunok ko ang pagsisikap na matahimik at sinabi sa sarili ko isang pagtitiis ay sapat ngunit pagkatapos ay naawa na rin ako sa aking sarili. Para kanino ang pagtitiis na ito kapag ang mga tao ay itinuturing ang iyong pagtitiis bilang isang bagay na natural? Sa gabi ng araw na iyon, nananatiling nag-iisa sa tabi ng mga inihandang handog, tumingin sa mga bulaklak ng gumamela ng may mabigat na puso. Nauunawaan ko na ang araw ng paggunita ay hindi lamang tungkol sa pagsusunog ng insenso. Ito ay isang salamin na nagpapakita kung sino ang tunay na nagpapanatili ng tuntunin ng pamilya at kung sino ang gumagamit ng tuntunin para takpan ang bibig ng iba. Malamig ng malalim ang gabi, hangin na dumadaan sa puwit ng bintana, nagdadala ng mahinahong tunog ng mga dahon sa labas ng hagdan. Nakatulog na si Uno, mahigpit ang mga kamay sa kanyang stuffed toy. Si Bea naman ay naghihilik ng dahan-dahan, ilong na medyo sipon. Muling tinikluban ko ang kumot niya, umupo nang nakadikit sa unan ng higaan, ngunit patuloy na nakabukas ang aking mga mata. Sa aking isipan ay lagi ring naroon ang salitang nag-iingit na isinabi ni Edgar kanina, tulad ng putik na lumukso sa puting baro. Hindi ito pumutol, ngunit kahiya-hiya. Narinig ko ang regulang paghinga ni Edgar sa tabi ko. Natutulog siya at mabilis siyang makatulog, ngunit ang taong sanay na iwasan ang bawat problema ay sanay ring pumikit para hindi makita ito. Tumingala ako sa kisame at tinanong ko ang sarili ko kung bukas sa kaarawan ng pagpanaw ni Lolo at hindi bababa signing. Corazon, ano ang aking sasabihin sa mga kamag-anak? Pahinga daw si nanay. Maririnig iyon at parehong katawa-tawa at malungkot. Halos alauna ng madaling araw, bigla-biglang umubo si Bea. Binuhat ko ang anak, hinimas ang likod, naghanda ng mainit na tubig para inumin niya. Nang mainom ng bata, napikit na ang mga mata niya at sumandal sa aking balikat. Inilagay ko ang anak, gusto nang humiga muli, nang mula sa ikatlong palapag ay may narinig akong tunog tulad ng paghila ng upuan, pagkatapos ay isang malakas na tugtog. Hindi ito malakas ngunit sa tahimik ng gabi ay malinaw ito at nakakatakot. Agad akong umupo, mabilis ang tibok ng puso. Hindi dahil sa takot sa multo kundi sa takot sa mga tao. Lagi na ngayong sinasabi ng mga tao, ang mapagmahal ay napapaganda kahit ang matinik. Ngunit nakita ko na sa bahay na ito ay may isang bagay na nababali at walang sinumang pumipili na pangalanan ito. Lumabas ako sa pasilyo. Maingat ang lakad. Manilaw,
at manipis ang ilaw ng gabi, parang balat ng buto. Ang tunog sa itaas ay huminto at pagkatapos ay muling lumabas ang tunog ng umaagos na tubig sa banyo. Nanatiling nakatayo ako ng ilang sandali, mahigpit na hawak ang gilid ng damit ko at pagkatapos ay nagdesisyon. Hindi ito isang biglang desisyon, kundi isang desisyon ng isang inang kailangan malaman kung ano ang kanyang pinangangalagaan, ang kanyang mga anak. Umakyat ako sa hagdan. Ang bawat baitang ay tila lumahabang-habang umakyat. Nang makarating sa pahingahan, nakatayo ako sa harap ng pinto ng ikatlong palapag ang lugar na ilang araw na ay nakakandado tulad ng isang banta. Ngunit ngayon ay nakita ko na ang kandado ay hindi nakalock, ang susi ay nakadangling ng maluwag na umaalog sa hangin. Natulala ako. Pinagbawalan silang lahat na umakyat, ginawa nila itong parang isang lugar na bawal. Ngunit pinabayaan nilang bukas ang pinto, o nagmadali sila, o tiwala silang walang sinumang mangangahas na humakbang. Nilunok ko ang katahimikan at dahan-dahang kumatok. Nanay, si Maria po ito. Walang sagot. Kumatok muli ako ng mas mahinahon. Nanay, mabuti po ba kayo? Tahimik pa rin, tanging ang patuloy na tunog ng umaagos na tubig sa banyo ang naririnig, tulad ng nagtatangkang takpan ang isang bagay. Pour. Naghintay ako ng ilang segundo at pagkatapos ay itinulak ko ang pinto. Isang malakas na amoy ang agad na umaapaw, murang pabango, usok ng sigarilyo, halimaw ng kahalumigmigan. Sa loob ng silid ay malamig dahil malakas ang air conditioning, ngunit nakita ko si Gining. Corazon na nakaupo sa gilid ng higaan, nakayuko ang likod, nagulo ang buhok at konting pawis sa noo. Namaga ang kanyang mga mata, pula, tulad ng umiyak ng matagal. Nagmadali akong lumapit. Nanay, ano po ang nangyari? Nagulat si Nang. Corazon tulad ng isang taong nahuli ng mahina. Mabilis na hinila ang kumot para takpan ang kanyang dibdib, boses na luma at paos. Lumabas, natigilan ako. Hindi ko kailanman narinig siyang magsalita sa ganyang tono sa akin. Hindi iyon ang karaniwang boses ng utos. Ito ay isang nanginginig na boses na para bang natatakot. Sa sandaling iyon, ang pinto ng banyo ay bumukas. Lumabas si Bernard, nakabalot ng tuwalya, buhok pa ring basa, at sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang kuwintas. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, mga mata ng malamig, at pagkatapos ay ngumiti. Ate Maria, pumasok ka sa kwarto ng mga matatanda nang hindi kumakatok. Ang boses niya ay matagal sa salitang ate na parang matamis ngunit mapait. Sinikap kong mapanatili ang katahimikan. Kumatok na ako, walang sumagot. Narinig ko ang ingay kaya nag-alala ako sa nanay. Nagtawa ng mapait si Bernard. Nag-aalala o nausisa sa mga bagay na pang magsasawa. Iyon ay tulad ng isang sampal sa mukha. Namula ako ngunit nanatiling nakatayo. Magsalita kang may kahinhinan. Lumapit si Bernard ng isang hakbang, ang amoy ng pabango ay tumindi. Sa bahay na ito, ako ang asawa ng may-ari. Lumingon ako kay Gineng. Corazon, naghahanap ng pamilyar na tingin mula sa babae na kailanman ay hawak ang mga reyna ng bahay, ngunit hindi tumingin sa akin si Gineng. Corazon, nakayuko siya. Mahigpit na hawak ang kumot, gumagalaw ang mga labi tulad ng gusto niyang magsalita ngunit hindi makayanan. Nabilog ang aking lalamunan. Nanay, magsalita kayo, tanong ko lang kung mabuti kayo. Huminga ng mabilis si Ginang. Corazon, at pagkatapos ay isang napakaliit na pangungusap ang lumabas, parang nahulog sa sahig. Bukas, huwag kang makialam sa mga bagay ng nanay. Bukas hindi Maria ang tinawag niya. Sa pangalan na bukas, matagal na siyang tumatawag sa akin ng Maria o ikaw. Ang isang maling tawag sa gitna ng kaguluhan ay nagpahayag na hindi na niya kontrolado ang kanyang sarili. Nanatili akong nakatayo tulad ng pinag-alis ng lupa sa ilalim. Tumingin ako sa kanya, isang babae na lagi sanang tiyak tulad ng kutsilyo. Ngunit ngayon ang mga mata ay umiiwas, nakangapit ang mga balikat tulad ng isang taong nakapako sa dingding. Biglang naunawaan ko hindi ito ang eksena ng isang masayang ina tulad ng palaging sinasabi ni Edgar.
Ito ay ang eksena ng isang taong hinihila ng buhok nang hindi ito lumalabas sa harap ng mundo. Naglin si Bernard sa pinto, boses na walang pagmamalasakit. Bumaba ka na, hating gabi na. Huwag kang gumawa ng ingay, hindi maganda. Ginamit niya ang salitang hindi maganda na parang hiniram niya ang sandata ni Geng, Corazon, noong nakaraan. Narinig ko iyon at napalamig ang aking katawan. Ang sandata ng nakaraan ay ginagamit ngayon laban sa may-ari nito. Umatras ako sa pinto. Nanginginig pa rin ang mga kamay. Bago isinara ang pinto, isang huling tingin na kayuko pa rin signing. Corazon, tulad ng nilulunok ang kanyang mga luha. Si Bernard naman ay tumingin sa akin ng tiyak. Ang kanyang mga mata ay walang takot na matuklas, may isang bagay lang na malinaw, ang paghamak ng isang taong naniniwala na hawak niya ang kapangyarihan. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Ang kandado ay bahagyang umugog at lumabas ng maliit na tunog, at sa loob ng aking puso ay may isang malakas na tunog na nabasag. Kinabukasan, pagkatapos ng gabing umahon ako sa ikatlong palapag, nagising ako na parang nilunok ng isang bato. Malamig ang simula ng taglamig sa Maynila, ang kusina ay hindi pa mainit at ang puso ko ay mas maaga pang lumamig. Naghanda ako ng gatas para kay Bea, inihanda ang agahan para kay Uno, sinikap na panatilihing normal ang lahat para ang mga anak ay hindi makita ang pagkakadurog sa mga mata ng kanilang ina. Sa humigit kumulang 8:00, si Bernard ay mabagal na bumaba mula sa hagdan, sando, shorts, tsinelas, malayo sa puting kemeha ng kasal. Hindi siya nagpaalam sa sinuman. Tumingin lang sa paligid ng sala at itinangos ang baba. Ate, linisin mo ulit ang sala, maraming alikabok. Nanatili akong nakatayo, kamay na may hawak na basahan. Sumagot ako nang sapat lang marinig. May mga bata sa bahay, normal ang alikabok. Lilinasin ko pagkatapos ng trabaho ko. Ngumunguya si Bernard ng candy at nagtawa. Nasa bahay ka lang pala, bakit abala? Ang salita ay magaan, ngunit nakakahiya. Nasa bahay at nag-aalaga ng 2 bata, nagluluto, naglilinis, nagdadala at sumasalubong at para bang nakatayo lang ako. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Abala ako bilang ina. At isa akong manugang, hindi tagapaglinis ng bahay. Pinigilan ni Bernard ang mata niya, boses na bumaba tulad ng isang banta ngunit nananatiling maayos. Araw-araw, tatakbo ulit kayo sa biyenan ninyo, nang ganyan. Bago pa man ako makasagot, nanginig ang aking telepono. Mensahe mula kay Gineng. Corazon, direkta sa akin, hindi sa group chat. Umakyat ka at kunin ang damit ni Bernard. Basang-basang damit, hugasan mo ng maayos, huwag magkaroon ng amoy. Binasa ko ito at naging ulap ang aking isipan. Huwag magkaroon ng amoy, parang utos ng isang amo sa isang kasambahay, hindi isang biyenang naghiniling sa manugang. Ipinakita ko ang screen kay Edgar nang makarating siya mula sa itaas. Sa akala ko ay matatanggap niya ang kakaibang bagay, ngunit lumingon si Edgar nang mabilis at nagsalita nang parang walang anuman. Sinabi ng nanay, "Gawin mo na, walang malaki diyan." Tumingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. "Walang malaki sa iyo?" Huminga si Edgar ng malalim. "Maria, nag-iisang tahanan tayo kasama ang nanay. Kapag humingi siya, gawin mo na, huwag nang palakihin." Bumulas sa aking bibig ang isang pangungusap na maging ako ay nasurpresa. "Gusto mo bang maglingkod ako sa katuwang ng nanay?" Suminghot ng mabilis si Edgar. "Magsalita kang maayos." Natawa ako ng mapait. Ang maayos ay ang yumuko at hugasan ang damit ng taong kaninang nagbanta sa akin. Nagulat si Edgar, ngunit sa halip na tanungin kung paano ako binalaan, pinili niya ang karaniwang paraan umatras. Binabaan niya ang boses tulad ng nagpapanatag sa bata. "Naiisip mo ng masyadong marami. Gawin mo lang ang trabaho mo." Ang nanay ay masaya. Tumingin ako kay Bernard, nakaupo siya sa upuan, nakatawid ang mga paa, nagtatampisaw sa telepono, ngumingiti. Ang pakiramdam na tinatapakan ang iyong dignidad ay hindi maingay, ito ay mahinahon tulad ng baga. Ibinuhat ko si Bea.
huminga ng malalim para hindi na magsalita pa na maririnig ng mga bata. Umakyat ako sa ikatlong palapag, kinuha ang basket ng labada ayon sa mensahe. Sa harap ng pinto, nandoon pa rin ang kandado, ngunit bukas ang pinto. Pumasok ako at naramdaman na tulad ng napasok ako sa isang lugar na hindi para sa akin. Sa loob, hindi tumingin sa akin si Gneng. Corazon, lumingon lang siya at malamig ang boses. Hugasan mo ng maayos, ang puting damit ay huwag mong hayaang madilaw. Sumagot ako ng po, isang salita lang para sa paggalang. Ngunit sa loob ko ay naalala ko ang kasabihang ang pagkain ay maaring kahihiyan at minsan ang isang piraso ng damit ay kahihiyan din kung ikaw ay pinilit na gampanan ang papel ng isang lingkod. Bumaba ako, itinatapon ang labada sa washing machine, nanginginig ang mga kamay. Dumaan si Bernard, nagbitaw ng isang linya tulad ng isang biyaya. Mabuti kang magsumikap, ate. Kapag masaya ang nanay, maayos ang bahay. Nagsalita siya ng eksaktong parehong pangungusap na lagi ring sinasabi ni Edgar, parang may dalawang taong may iisang script. Tumingin ako sa kanya ng kalmado kahit nakakaiba. Huwag kang mag-alala, magsusumikap ako, ngunit hindi ko gagawin ang pagiging tanga. Natigilan si Bernard ng kalahating segundo at pagkatapos ay natawa. Uy, marunong ka pala ng biro. Ate, hindi ako nagbibiro. Nagsisimula na lang akong maintindihan kung paano dapat maglaro. Mga kababayan, kung naramdaman ninyo na nagiging kapana-panabik na ang kuwento, mangyaring mag-iwan ng isang like at isang komento para may lakas pa ang channel. Kung kayo ay nasa sitwasyon ni Maria, magtitimpi ba kayo o maghahanap ng paraan para protektahan ang inyong sarili? Ibahagi ang inyong saloobin sa ibaba dahil sa susunod na bahagi ay may isang detalye na magugulat sa marami. Sa tanghali, nagluto ako ng pagkain, inupo si Uno para kumain bago pa man ang oras ng pahinga. Kumain si Edgar ng ilang subo at nagtelepono. Lumabas siya sa balkonahe. Ang boses ay mababa ngunit narinig ko pa rin ang ilang salita. Ang kita sa negosyo. Pirmahan ng nanay. Mabagal kami ay mahihirapan. Nakatayo ako sa kusina. Hinihimas ang palayok. Ngunit sa isipan ko ay naririto lang ang larawan ng brown na folder na may pulang sintas na nakita ko sa ikatlong palapag. Nang matulog na ang mga anak, umupo ako ng mag-isa sa gilid ng higaan at binuksan ang isang maliit na notebook para mabilis na isulat ang mga bagay na kailangan kong tandaan, hindi para manira, ngunit para panatilihing malinaw ang aking isipan. Isinulat ko ang oras ng pagbaba ni Bernard, ang kanyang ugali, ang mensahe ni Gnang, Corazon, ang mga sinabi ni Edgar. Ang mga bagay na ito, kung balikan ng sinuman ang mga ito at subukang baguhin ang katotohanan, mayroon akong lugar na tatayo ng tuwid. Hindi na ako nais tumawa gamit ang luha. Ang luha sa bahay na ito ay nagbibigay lamang ng impresyon sa mga tao na mahina ako, at ang mga taong nakikisaklaw ay palaging pumipili ng mga mahina para yurakin. Tumingin ako sa dalawang batang natutulog ng maayos at sinabi sa sarili ko ang isang napakatotoo at praktikal na bagay. Maaari akong pahintulutang magtiis ng kaunti, ngunit hindi ko maaaring hayaan ang mga anak na lumaki sa isang kapaligiran na ang kanilang ina ay araw-araw ay tinatapakan ng dignidad. Nang gabing iyon ay hindi ako nakatulog ng maayos, ngunit kaiba sa mga nakaraang gabi, wala na akong pagkaguluhan at kalituhan. Sa loob ko ay nagsimula ng lumitaw ang isang bagay na malinaw, isang malamig na katahimikan tulad ng isang taong lumabas sa bagyo at alam na kung paano hawakan ang payong ng tama. Nagpaikot-ikot ako ng matagal bago makatulog at pagkatapos ay biglang nagising dahil sa isang mahinahong tunog na parang papel na nagkakagalasan sa isa't isa. Ang orasan sa aparador ay nagpakita ng 2:05:07. Madilim ang buong bahay. Ang ilaw ng gabi ay mahinang nagliliwanag sa dingding. Nakatulog na si Uno sa tabi ko ng mahimbing. Si Bea naman ay natutulog sa kanyang crib sa tabi ng higaan. Ang bibig ay kaunting ngiti tulad ng nanaginip pa siya ng matamis. Muling lumabas ang tunog kasama ang paghila ng upuan.
Hindi ito ang tunog ng isang batang nagpatid ng isang bagay. May layunin ito, may ritmo, at ito ay galing sa itaas. Agad akong umupo, tibok ng puso'y mabilis. Hindi ko gustong gisingin si Edgar dahil alam ko na sasabihin niya na huwag nang palakihin pa. Ngunit kung mananatili akong nakahiga, magiging tulad ako ng isang taong sadyang bumabalag ng mata. Bumaba ako sa higaan, lumakad nang walang tsinelas palabas sa pasilyo. Malamig ang sahig hanggang sa buo na akong gumising. Maingat na isinara ang pinto ng kwarto para hindi maingayan si Uno. Pagkatapos ng ilang hakbang, narinig ko ang boses ng isang tao, hindi malinaw ang mga salita, ngunit may boses ng lalaki na parang nagbibigay ng utos. Huminto ako sa paghinga at dahan-dahan na lumayo patungo sa hagdan. Sa pahingahan ng ikalawang palapag, huminto ako. Mula rito makikita ko lang ang isang maitim na bahagi at ang mga barandilya ng kahoy na mahabang anino. Hindi ako nangangahas na humakbang pa. Dito sa buhay, ang pagkilala sa sarili at sa kalaban, at ngayon kailangan ko lang malaman ang sapat para protektahan ang aking sarili, hindi kailangan na lumukso sa delikadong lugar. Ang boses ni Gneng. Corazon ay bumaba bago pa ang lahat paos, mababa at punit-punit. Ginawa ko na ang hiniling mo. Ano pa ang gusto mo? Natigilan ako. Ang salitang mo ay nangahulugan ng isang pagbabago, ang isang babae na laging tinutukoy ang lahat sa formal. Bakit ngayon ganoon? Naging malamig ang aking likod. Sumagot agad si Bernard, hindi mataas ang boses ngunit malamig. Pirma ka muna, pagkatapos ko bubuurahin. Ang boses ng banta ay narinig ko ng ganap na malinaw. Narinig ko ang bawat salita malinaw hanggang sa gusto kong ngipin ang aking mga ngipin. Signing, Corazon ay tumugon-tugon, nagsisikap na pigilan, ngunit hindi na nakuha. Pakiusap, huwag itong ipamahagi, hindi ko makakaya iyon. Sa dilim, mahigpit akong humawak sa hawakan ng hagdan. Sa sarili ko ay nagngungulat isang babae na buong buhay ay nagpanatili ng karangalan, naniniwala na mas mahalaga ang papuri ng iba kaysa pagkain, ngunit ngayon ay nagsasabing hindi makakaya, ibig sabihin, siya ay naitulak na sa gilid. Natawa si Bernard ng mahinahon, isang uri ng tawa na walang anumang pagkaawa. Kapag hindi ka pumirma, bukas ikaw ay magiging balita sa social media. Tulad ng itinatapon ng isang baso ng malamig na tubig sa aking mukha. 4 na salita ang magaan sa pagdinig, ngunit ang nasa likod nito ay nauunawaan ng lahat. Sa edad ni Gneng. Corazon, ang karangalan ay mas mabigat kaysa pera. Isang maruming bagay na itatapon ng tao ay sapat na para patayin ang isang buong buhay ng dignidad. Nanginginig na nagsalita si Gneng. Corazon, napadala ko na ang pera, ano pa ang gusto mo? Sumagot si Bernard, boses na pare-pareho tulad ng nagbabasa ng listahan. Ang pera ay pera, ang bahay ay bahay. Pirmahan mo ako bilang may-ari, at kung gusto mong mamuhay ng payapa, mamuhay ka. Kinagat ko ng mahigpit ang aking labi, sinikap na hindi lumabas ng tunog. Kaya ang mga transaksyong nakita ko ay ang bahagi lang na nakikita, ang bahagi na nakatago ay ang mga papeles ng bahay. Naalala ko ang tingin ni Bernard sa ikatlong palapag noong kasal, ang brown na folder. Lahat ng piraso ay natural, na nagkaugnay, nakakailang na ugnay. Signeng, Corazon ay nagpatuloy, boses na tulad ng nagmamakaawa. Kung pipirmahan ko, buburahin mo lahat, hindi ba? Sumagot agad si Bernard ng dahan-dahan. Bawat salita ay malinaw tulad ng isang sumpa. Kapag hindi ka pumirma, bukas ka sa social media. Iyon ang aking sinabi. Narinig ko iyon at naging masakit ang aking mga mata. Ginagamit niya ang takot sa lipunan, ang pinakamatibay na sandata laban sa isang babaeng pinahahalagahan ang karangalan ng higit sa hininga. Sa kwarto sa itaas ay may tunog ng papel na gumalaw. Nagpatuloy si Bernard, boses na payapa at malinaw tulad ng nagtatatak. Ang papel na ito, pirma. Ang papel na ito, pirma. Huwag nang magdrama. Humikbi si Gneng. Corazon, hindi ko kaya. Naramdaman ko na titigas ang aking lalamunan, ngunit hindi ko pinayagan ang aking sarili na tumakbo pataas.
Naunawaan ko na kapag lumabas ako, magbabago si Bernard ng tono at script at lahat ay maaaring gumaapaw. Ang dapat kong gawin ay manahimik para makumpleto ng katotohanan ang kanyang sarili. Tunog ng ballpen na nagtama sa mesa. Nagpatuloy si Bernard ng mahinahon. Nandito ka pa para mag-sign, nandoon na ang lahat. Signang, Corazon, ay nagtanong tulad ng sumasaklap sa isang buhay na lubog. Kung pipirmahan ko, pahihintulutan mo ba akong makita ang mga apo ko ng normal? Ang tanong na iyon ay sumakit sa akin. Sa oras na ito, nag-iisip pa rin siya tungkol kay Uno at Bea. Ibig sabihin, sa loob niya, ang likas na damdamin ng pagiging lola ay mas malakas kaysa sa lahat ng panlabas niyang kapangyarihan. Nilunok ko ang pagigting. Sumagot si Bernard ng malamig tulad ng bato. Kapag pirmahan mo, maaari kang maging lola. Kapag hindi, wala kang gagawin. Narinig ko iyon at naging masakit ang aking mga mata. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay narinig ko ang mabilis na paghinga ni Gning, Corazon, ang tunog ng upuan na bahagyang gumalaw. Hinula ko na nanginginig siya ngunit ang ballpen ng recording ay nasa kanyang kamay. Nanalangin na lang ako sa sarili ko. Sana pinindot niya ito ng tama. Pagkaraan ng sandali, ang boses ni Bernard ay naging mas malambot, peking matamis. Sige na, kapag pirmahan mo, magiging maayos tayo, huwag na tayong mag-away. Halos natawa na ako dahil sa kapaitan nito. Ganoon ang pagmamahal ng isang taong nagbabanta. Pagkatapos ng panakot ay nagmamaamo nang wala namang tunay na pagmamahal. Nanatili akong nakatayo ng ilang sandali pa hanggang sa tahimik na ang nasa itaas, tanging ang yabag at ang tunog ng kandado ang narinig at pagkatapos ay dahan-dahan akong bumalik sa kwarto. Napakababa ng aking lakad, natatakot na maingay ang sahig. Sa loob ng kwarto, tinitingnan ko si Edgar na mahimbing na natutulog, mukha ng walang pagbabala habang isang bagay ay nagwawasak ng tahanan. Umupo ako sa tabi ng crib ni Bea at dahan-dahang hinimas ang pisngi ng anak. Sa isipan ko ay malinaw ang mga narinig. Kapag hindi ka pumirma, bukas ka sa social media. Ang bahay, pirmahan mo ako bilang may-ari. Hindi na ako kailangan ng marami ang mga pangungusap na iyon lang ay sapat na para isara ang lahat ng daan ng pagtanggi. At alam ko na bukas sa sala ay hindi na ito magiging pag-aaway ng manugang at biyenan. Bukas ay hayaan ang katotohanan na magsalita nang walang isang salitang mataas ang akin. Nang umaga ng araw na iyon, ang panahon ay maaliwalas. Ang hina ng araw ay tila naglalagay ng manipis na alikabok sa mga bubong sa labas ng bakuran. Nagising ako ng maaga para pakainin si Uno at sinabihan ang anak na maglaro ng maayos sa kwarto, huwag na lumabas sa sala. Si Bea ay hinalikan ko sa noo at ibinigay sa kapitbahay na kaibigan para pansamantalang alagaan dahil gusto kong mag-alaga ng damit ko. Hindi ko nais marinig ng mga bata ang pag-aaway ng mga matatanda. Marami ng gulo, hindi na kailangan ng mga bata ng dagdag na ingay para matakot. Sa humigit kumulang 9:00, si Bernard ay bumaba sa hagdan. Sando, shorts, tsinelas malayo, sa magandang hitsura niya noong araw ng kasal. Signang, Corazon ay sumunod, mukha na maingat ang pag-aayos, ngunit ang mga mata ay parang napadpad mula sa isang masamang panaginip. Lumabas din si Bernard maliwanag na kemeha, buhok na ayos, kamay na may hawak na susi ng sasakyan, ngumingiti ng payapa tulad ng isang taong alam niyang pagmamay-ari niya ang lugar na ito. Inimbitahan ko ang lahat na umupo sa mesa ng tsaa, mahinahon ang boses. Ngayon, ay nais kong magsalita ng isang beses maikli lang, kunot ang noo ni Edgar. Maria, huwag pagurin ang nanay, tumingin ako sa kanya. Ako ba ang nagpapagod sa nanay o ibang tao ang nagpapagod sa nanay? Agad na nagsalita si Gneng. Corazon, matalas ang boses. Ayos lang ako, huwag kang gumawa ng gulo. Nilunok ko ang katahimikan. Nanay, hindi ako nagtatalo. Iparirinig ko lang ang isang bagay sa lahat. Hindi ko inilabas ang pangalawang telepono. Hindi ko binanggit
ang anumang nakita ko. Pinili ko ang naihanda ang recording. Ibinuka ko ang file na tinanggap ko mula kay Geengeng Corazon noong nakaraang gabi. Ibinigay niya sa akin ang recording bago bumaba para mag-almusal. Nanginginig ang kanyang mga kamay, umiiwas ang kanyang mga mata. Tiningnan ko siya ng isang segundo lang para maunawaan, inilalagay niya ang kanyang karangalan sa aking mga kamay. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Bernard ay malakas sa malamig na sala. Kapag hindi ka pumirma, bukas ka sa social media. Ang bahay pirmahan mo ako bilang may-ari. Ang buong sala ay parang sinakal ng isang taong hindi nakikita. Natulala si Edgar, manlalaki ang mga mata. Nakayuko signing. Corazon, hapit-hapit ang mga kamay hanggang sa nangutya. Natigilan si Bernard ng eksakto ng isang saglit. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay nawala, tulad ng binuhusan ng tubig. Lumingon si Edgar sa kanya, ang boses na nanglumo. Bernard, anong sinabi mo? Agad na tumayo si Bernard, dumampot sa mesa, paulit-ulit ang kumpas. Peke iyan, ginawa lang ng asawa mo. Nananatili pa rin akong nakaupo, boses na pantay. Kung sinasabi mong peke, pumunta tayo sa pulis para mapatunayan ang recording ay mapapatunayan, ang aparato ay mapapatunayan. Naninigas ang mata ni Bernard. Mangangahas kang banta sa akin? Malinaw ang aking sagot. Hindi ako nagbabanta. Sinasabi ko ang paraan ng pagpapatunay. Lumingon si Bernard kay Gnang. Corazon, binago ang tono sa matamis tulad ng hindi pa nagsasalita ng masama. Mahal, sabihin mo, may banta ba kita? Pinikpit ni Gnang. Corazon ang kanyang mga labi, halos na ang luha ngunit nagpanatiling tiyak ang mukha. Tumingin si Edgar sa kanyang ina na nanginginig, at sa wakas ay nakita niya ang bagay na ilang araw nang iniwasan. Ang kanyang nanay ay hindi masaya. Ang kanyang nanay ay tinatakot. Lumapit si Edgar ng kalahating hakbang, boses na humina. Nanay, anong nangyayari? Hindi agad sumagot si Giengeng. Corazon. Tumingin lang siya pababa tulad ng isang taong nakatayo sa gilid ng isang bangin. Nauunawaan ko na ang pagpapaabot sa kanya nang magsalita ng malakas dito at ngayon ay isang napakabigat na kahilingan. Hindi ko siya pinilit. Inilipat ko ang pagtuon sa tamang lugar, sa taong hawak ang datos. Tumingin ako kay Bernard. Sinasabi mong peke ang recording, kaya isang simpleng bagay lang para maging malinaw ang lahat, mag-sign out sa lahat ng device na may account mo dito, baguhin ang password, i-activate ang two-factor authentication. Gawin mo ito ngayon, pagkatapos ay umalis ka. Tumingan ng matapang si Bernard. Sino ka? Para mag-utos sa akin. Hindi ko binago ang mukha. Ang isang taong nakaupo sa sarili niyang bahay, narinig ang iyong sinabi na ang bahay ay pangalan ko. Kung hindi mo gagawin, pumunta tayo sa pulis. Ikaw ang pipili. Ngayon ay tuluyan nang lumabas si Edgar at nakatayo sa harap ng kanyang ina, boses na paos. Bernard, huwag nang takutin pa ang nanay ko. Ang salitang nanay ko ay parang isang sampal sa papel na ginagampanan ni Bernard bilang asawa ng may-ari ng bahay. Tumingin si Bernard kay Edgar. Ang mga mata ay kumislap ng galit. Naniniwala ka sa asawa mo kaysa sa sariling ina mo? Nilunok ni Edgar ang laway at pagkatapos ay nagsalita ng tiyak. Naniniwala ako sa aking sariling tainga. Mabigat ang hangin. Alam ni Bernard na nabitin na siya. Nagsikap siyang mag-recover. Sinabi ko iyon sa init ng sandali, mag-asawa kaming nag-aaway. Agad ko itong sinubukan. Aling mag-asawa ang nag-aaway at binabanggit pa ang bahay ay pangalan ko bilang banta. Lumingon si Edgar sa akin. Sa unang pagkakataon ay hindi siya nagtatalo. Maria, sigurado ka? Tumingin ako sa kanya ng walang paghinakit. Narinig mo na ng malinaw. Sa huli ay dahan-dahan na umupo si Bernard at nagsimulang mag-type sa telepono ng sabog-sabog. Inunahan niya ang bawat hakbang na sinabi ko, mukha na puro itim. Tinanong ko pa ang isa pang hakbang, burahin mula sa recycle bin, suriin ang mga nakalogin na device. Nginuya ni Bernard ang ngipin niya, tahimik habang ginagawa ang lahat. Pagkatapos, itinatapon ang telepono sa mesa, nagtayo.
Tapos na? Tumango ako. Tapos na. Lumabas ka ng bahay. Lumingon si Bernard kay Gnang. Korason, ng isang beses ang tingin na hindi na matamis, puro galit na lang. Pagkatapos ay kinuha ang susi at lumabas sa pintuan. Ang tunog ng kanyang tsinelas sa tile ay tumunog ng malupit, ngunit kakaiba nang isara ang pinto, hindi agad ako nakaramdam ng kagaanan. Naramdaman ko lang ang isang malaking espasyo kung saan dati ay isang anino ang umabot sa buong bahay. Dahan-dahan ay umiyak si Gnang. Corazon, hindi ang uri ng pag-iyak na nagpapababa ng loob, kundi ang pag-iyak ng isang taong kakatakas mula sa pagkakalunod. Nakatayo si Edgar na tulad ng isang taong kakagising mula sa matagal na panaginip, namumula ang mga mata ngunit hindi niya matapatan ang kanyang ina. Ako naramdaman ko ang matinding pagod ngunit kailangan pa rin ng malinaw na isipan. Ang pag-rescue sa isang tao mula sa mga masasama ay kalahati lang ng daan. Ang ikalawa ay panatilihing hindi gumuho ang bahay dahil sa mga nakakalat na pisura sa loob nito. Kinuha ko ang upuan at umupo ng harap-harap kay Ji Engni. Corazon, boses na mahinahon. Nanay, isang tanong lang. Wala pa bang napirmahanong papeles si Bernard? Itinangal ni J. Enging. Corazon ang ulo, paulit-ulit na umiling, mga mata na namaga. Wala pa, hindi pa. Sinubukan niya akong pirmahan kagabi, natakot na ako. Ngumiti si Edgar nang namumutla. Yumukod at paos ang boses. Nanay, bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Umiyak si Gnang. Corazon ng mas malakas. Sasabihin ko para alamin ng anak ko at husgahan. Para pagtatawanan ng lahat ng kamag-anak. Nabubuhay ako sa karangalan ko, pipiliin kong magtiis ng nag-iisa kaysa mapahiya. Nasaktan iyon sa aking puso. Galit ako sa mga ginawa niya sa akin sa nakalipas na 5 taon. Ngunit nauunawaan ko rin ang karangalan ay minsan isang baluti na nagpapalubog sa taong nagsusuot nito. Lumingon si Edgar sa akin, boses na mababa. Maria, ika-ika, paumanhin. Tanga ako. Tumingin ako sa kanya nang hindi na may galit. Direkta lang, maling ang iyong kinatatayuan. Nang tinapakan nila ako, tahimik ka. Nang tinapakan ang nanay, tahimik ka rin. Malapit na ang buong bahay na nawasak. Yumukod si Edgar at hindi nagtalo. Tumingin si Gnang. Corazon, sa akin ng matagal sa pagkakataong ito ay hindi ng pagtingin ng pagsusuri, kundi ang tingin ng isang taong may utang na palad. Nagsalita siya ng punit-punit ang boses. Maria, paumanhin. 2 salitang iyon mula sa bibig ni Gnang. Corazon, isang bagay na hindi ko naiisip na mangyayari. Hindi ako sumagot ng patawad, sinabi ko lang ang kailangan ko. Nanay, huwag nang hayaang muli kayong hawakan sa leeg ng sinuman. Mula ngayon, ang mga papeles at pera sa bahay na ito ay kailangang malinaw para sa lahat. Tumango si Gnang. Corazon, at pagkatapos ay bigla siyang nagitla tulad ng naaalala ang isang bagay. Ang recording dadalhin mo sa pulis? Tumingan si Edgar sa akin, mga mata na may takot at pagmamakaawa. Nauunawaan ko ang kanilang kinakatakutan. Hindi si Bernard kundi ang lipunan, ang mga kamag-anak, ang alingaw-ngaw ng tsismis, ang karangalang lalabas sa liwanag. Nagsalita ako ng dahan-dahan para may sapat na init bawat salita. Hindi ko gustong mapahiya ang nanay, ngunit hindi rin ako magiging walang proteksyon. Nanay, huwag kayong mag-alala, iingatan ko ito. Nang ligtas ibinigay ko na sa aking kaibigan. Kung maayos na ang lahat, parang walang nangyari. Nanginig si Gnang. Corazon, ano ibig sabihin ng parang walang nangyari? Sumagot ako. Ibig sabihin, hindi ko ipamamahagi, hindi ko ikukwento. Itatago ko lang bilang pansiguridad. Kung walang magbabago, may iwan ito nang hindi nagagamitin. Huminga ng malalim si Gnang. Corazon, at pagkatapos ay umiyak muli, ngunit sa pagkakataong ito ay magaan ang pag-iyak tulad ng isang taong tinatanggap na ang katotohanan. Nagsalita siya ng punit-punit ng boses. Pinagod ko kayo. Alam ko na masakit ang susunod na sasabihin ko, ngunit kailangan ito. Nanay, marami kayong nagawa para mapagod ako sa nakalipas na 5 taon, ngunit hindi ko kayo iniligtas dahil mabait kayo sa akin.
Iniligtas ko kayo dahil hindi ko nais na lumaki ang aking mga anak sa isang bahay na may kahihiyan. Yumukod si Edgar. Alam ko na masakit iyon sa kanya, ngunit mas mabuti ang maging masakit para gumising kaysa maging malambot at manatiling bulag. Sa mga susunod na araw, hindi na nakakandado ang ikatlong palapag ni Gnang Corazon. Hindi na rin siya nagmemensahe sa akin na maghugas ng damit ng sinuman. Lumakad siya ng mahinahon sa bahay, mas kaunti ang pag-aalis, mas kaunti ang pagsisiyasat sa kusina. Si Edgar naman ay nagsimula ng gawin ang sariling trabaho, sumakay kay Uno para sa klase, pinabaran si Bea. Sa gabi ay nagtiklop kami ng damit magkasama. Ginagawa niya ito ng hindi magara ngunit tapat. Isang gabi ay umupo siya sa tabi ko sa kusina, boses na mababa. Lagi akong nag-iisip na ang pagiging mapagmahal sa nanay ay ang pagsunod sa kanya. Hindi ko naisip na ang pagsunod kung minsan ay nagdudulot ng pinsala sa kanya. Sumagot ako, ang paggalang ay hindi ang pagpikit. Lumipas ang ilang buwan, naging ganap na taglamig. Isang umaga, nagluluto ako ng lugaw, bumaba si Gnang Corazon, kamay na may hawak ng telepono, namumutla ang mukha, ibinigay niya sa akin ang screen, nanginginig ang kamay. Maria, tingnan mo ito. Isang balita sa online news, isang binatang nahuli dahil sa pagkuha ng recording para sa pangingikil ng maraming babae, may nakaimbak pang datos sa cloud konektado sa isang komplikadong kumpanya ng pandaraya. Ang litrato ng suspek si Bernard. Tumingin ako ngunit hindi ako nakaramdam ng kasiyahang parang gusto kong sumigaw. Naramdaman ko lang ang isang pakiramdam ng gaan tulad ng isang mabigat na bato na inihinto ang paghawak. Ang karma ay dumarating sa sariling paraan nito. May mga taong nagtitiis para mapanatili ang karangalan, ngunit sa huli, ang kahihiyan ay bumabalik sa taong nagdala nito. Dahan-dahang umupo si Gnang Corazon sa upuan, hawak ang dibdib, humihinga ng malalim. Panginoon ko, mabuti na. Tumango ako. Mabuti na huminto kayo sa tamang oras. Pumasok si Edgar mula sa labas, tumingin sa balita, namutla ang mukha, lumingon siya sa nanay at hinawakan ang kamay nito. Nanay, paumanhin, umiyak si Gnang Corazon, ngunit sa pagkakataong ito ang pag-iyak ay magaan tulad ng isang taong nagpatawad sa kanyang sarili. Nang gabing iyon, malamig, hangin na dumadaan sa puwit ng pinto. Nagtatiklop ako ng damit nang may mahinahong katok sa pintuan ng kwarto. Binuksan ko ito at natagpuan si Gnang Corazon doon, kamay na may hawak ng isang mangkok ng mainit na bulalo na nangingisda pa ang usok, matamis ang amoy. Nahihiyang nakatingin nang malayo ang mata niya sa akin. Maria, niluto ng nanay ang sabaw, kumain ka para mainit. Nanatiling nakatayo ako. Isang mangkok lang ng bulalo ngunit para sa akin ay parang isang pangalawang paghingi ng tawad na hindi kailangan ng salita. Kinuha ko ito, nabilog ang aking lalamunan. Mabilis na lumiko si Gnang Corazon, tulad ng isang taong natatakot na makita niya siya ng mahina. Dinala ko ang mangkok sa kwarto, inilagay sa mesa, at tumingin sa dalawang batang natutulog. Sa aking puso, ang katahimikang ito ay hindi na mabigat tulad ng kandado. Ito ay ang katahimikan ng isang taong lumampas na sa bagyo. Ngayon ay alam na nila kung aling bagay ang dapat pangalagaan at kung aling bagay ang hindi kailangang isakripisyo. Mga kababayan, sa buhay ay may mga bagay na tila nagpapanatili ng karangalan, ngunit sa katotohanan ay nagtatali sa ating sarili. Ang dignidad ay mahalaga, ngunit huwag hayaan ang sinumang gamitin ang iyong dignidad bilang pisi para ikaw ay bitayin. At maging manugang man, ina, asawa, o anak, kailangan ang hangganan, kailangan ang pagiging malinaw, kailangan ang isang pagkakataon na tumayo ng tuwid para ang tahanan ay tunay na maging maayos. Kung naramdaman ninyo na maganda ang kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng isang like para sa ating channel. Kung mayroon kayong anumang opinion, mag-iwan ng komento sa ibaba para mapabuti pa namin ang aming mga kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa katapusan. Naway marami kayong kalusugan, kapayapaan at kaligayahan. Paalam
at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento rito sa ating channel.